Babala sa mga pauwi sa Pilipinas. Dapat nyo po ito malaman mga kababayan para ma-aware po kayo na may mga ganito palang pangyayari na hindi alam ng ilan nating mga kababayan. Lalo na kung ang amo nyo ang bumibili ng ticket ninyo pauwi sa Pilipinas. Siguraduhin nyo po mga kababayan na kumpirmado ang ticket na hawak nyo kung ayaw nyong magkaproblema o maiwan ng eroplano. Gaya nitong ilan nating mga kababayan ang kamuntikan ng hindi makasakay ng eroplano dahil sa hindi di umano kumpirmado ang ticket na hawak nila. Kaya tingnan nyo po ng maigi ang inyong mga ticket kung may nakalagay ba na booking confirm para hindi na po kayo magkaaberya sa airport. Dahil kapag booking lang ang hawak ninyo, malaki po ang problema. Makakagastos pa kayo ng malaking halaga. Kaya't siguraduhin nyo po na confirm ang ticket na bigay ng inyong mga amo para hindi po kayo magkaproblema gaya nitong ilan nating mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Yung pumupunta ng airport na ang ticket ay hindi confirmed, napakadelikado po at napaka-risky po niyan. Ang ticket po kailangan merong confirmation. Kapag hindi pa confirmed yung ticket, ang tawag po natin dyan ay booking pa lang po. Dapat makita nyo ito sa inyong mga itinerary ticket mga kababayan, itong booking confirm. Kaya't napakahalaga po na dapat nyo pong tingnan ng maigi yung ticket na bigay ng inyong mga amo. Maging sigurista para makauwi kayo kaagad sa Pilipinas. Para kung halimbawa may mali, masabi nyo kaagad sa inyong mga amo at nang maitama nila yung mali na nasa ticket ninyo. At bukod sa confirm, dapat nyo rin pong tingnan yung spelling ng inyong full name sa ticket kung tama ba o tugma ba ito sa inyong passport. Dahil isa rin po ito sa mga common na dahilan kung bakit marami sa mga OFWs ang hindi nakasakay ng eroplano dahil lang sa hindi magkapareho ang spelling ng pangalan sa passport at sa kanilang ticket. Kaya bago kayo pumunta sa airport, siguraduhin nyo pong tama ang lahat para hindi kayo magkaproblema at makagastos ng malaking halaga. Gaya nitong nangyari sa ating mga kababayan na nagbayad sila ng mahigit 20,000 pesos dahil lang sa hindi kumpirmado ang dala nilang ticket na bigay ng kanilang mga amo. Nagbayad po siya ulit ng mahigit 1,500 reals. Sa peso, that will be around 20,000 pesos na, mga kababayan. Sayang din yun, ano? So, anong nangyari? Bakit sila nagbayad ng rebooking? Kasi, yung booking nila ay hindi confirmed. So, paalala lamang po, ang ticket kailangan confirm. Kapag hindi nyo nakitang confirmed ang ticket, kailangan sabihin sa amo, kailangan i-check nyo po saan kayo nag-booking, kailangan tawagan po ninyo yan, may mga hotline po yan. Or, kung kayo mismo ay nag-book sa website ng mga airlines, i-check po ninyo, kailangan confirm po ang ticket. Very, very important para hindi po kayo masayang yung pagpunta po ninyo dito sa airport. Kaya siguraduhin nyo mga kababayan na tama yung ticket na hawak nyo. I-check nyo po ng ilang beses para talaga sigurado na hindi kayo magkaproblema sa airport. Dahil hindi po biro kapag nalagay kayo sa isang sitwasyon na maiwan ng eroplano. Bukod sa gutom ang aabotin ninyo, wala pa kayong matutulugan. Buti na lang talaga at mayroong mga advocate na handang tumulong at sumugod sa airport para matulungan ang mga OFWs na kagaya ninyo. So nag-responde tayo and wala tayong magagawa kasi nga hindi confirm ang ticket. Kinailangang magbayad ulit ng ating kababayan ng 1,500 mahigit para lang makalipad siya. So sa awa ng Diyos, nagawa ng paraan at makakasama siya sa flight ng 10 o'clock. Samantala, narito naman ang mga bagay na dapat nyo ihanda kung kayo ay uuwi sa Pilipinas at pabalik ng ibang bansa. Pakinggan lamang po ang buong video dahil ito ay nakabase mismo sa karanasan ng isa nating kababayan na isa ring advocate na tumutulong sa mga OFWs na kamakailang lang umuwi sa Pilipinas at bumalik sa ibang bansa. Sa mga OFW na uuwi ng Pilipinas, kasi kababalik ko lang noong nakaraang araw, sa mga uuwi ng Pilipinas, ito po ang kailangan nating i-prepare before pumunta ng airport. Number 1, valid passport. Ibig sabihin, kailangan hindi pa expired ang iyong passport. Number 2, ang valid exit re-entry or exit visa. Hindi ka rin makakalabas, especially dito sa Saudi Arabia, kung wala kang visa. Kung ikaw ay mag-e-exit na o mag-for good na, dapat exit visa ang ipapakita mo. Kung ikaw naman ay babalik pa, dapat meron kang exit re-entry para makabalik ka pa ng Saudi Arabia. Mga kababayan, hindi na po kailangan ang ikama. Hindi na po hinahanap yan kapag ikaw po ay
aalis o magbabakasyon o mag-exit. Okay? Number 3 na kailangan natin is confirmed ticket. Okay? Kailangan confirm po ang ticket para hindi po tayo maiwan ng replano or ma-offload. Kasi kahit na meron kang valid visa, meron kang valid passport, kung hindi confirm ang ticket mo, wala kang magagawa. Hindi ka makakapag-flight. And number 4, e-travel for arrivals sa Pilipinas. Okay? Yun lang po ang 4 na kailangan natin i-secure before pumunta ng airport. Kailangan secured po yan. Okay? Okay. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, pabalik ka ng Saudi Arabia, ito po ang kailangan mong i-prepare before pumunta ng airport. Number 1, parehas pa rin. Okay? Valid passport. Number 2, valid visa. Siyempre, dahil babalik ka, kailangan exit re-entry po ang visa mo at kailangan po yon ay valid, mga kababayan. Okay? Meron po tayong tinatawag na visa check. Okay? Doon po sa Pilipinas. Before ka mag-check-in, meron pong isang pila or linya na chinecheck po doon ng staff kung ang iyong visa ay valid. Tinitingnan po na yung date ng visa mo. Kung valid pa, papasok ng bansang iyong pupuntahan. Okay? So, ano pong ibig sabihin yan? Kailangan valid dahil hindi ka makakadiretso sa check-in counter kapag wala kang valid visa. May staff po sila na mag-check ng visa. Ang tawag po dyan, visa check. Okay? So, number 1, valid passport. Number 2, valid visa. Number 3, confirmed ticket pa rin. Hindi po mawawala yan. Dapat confirm ang ticket mo. Number 4, e-travel for departure. Kung uuwi ka ng Pilipinas, e-travel for arrival. Kung ikaw ay babalik na sa abroad, e-travel pa rin pero departure na po ang inyong fill upan. Okay? At doon po sa loob ng e-travel, yung panlima, kasi kailangan yun yung OEC. Yung OEC po, mga kababayan, kailangan po pagpabalik po tayo sa abroad. Hindi po yung pauwi ng Pilipinas. Okay? So, OEC kasi, kailangan po yon sa pag-fill up ng e-travel for departure. Okay? So, kailangan po ang OEC. That is the 5th thing na kailangan mong i-secure kung ikaw po ay babalik ng Saudi At Arabia. paalala na rin po, mga kababayan, gumawa kayo ng e-travel 3 days bago ang nakatakdang flight ninyo pauwi sa Pilipinas o pabalik ng ibang bansa. Pwede rin naman po kayong gumawa ng e-travel sa araw mismo ng inyong flight. Pwede rin po kayong gumawa ng e-travel sa loob ng airport. Pero siguraduhin nyo lamang po na malakas ang internet para talaga makakuha kayo at hindi kayo maiwan ng eroplano. Kaya mas okay gumawa na lang kayo ng e-travel habang nasa bahay pa kayo 3 o 2 days before bago ang inyong flight. Para pagpasok nyo sa airport, handa na ang lahat at iwas hassle na. At paalala na rin po, mga kababayan, agahan niyo po pumunta sa airport. 3 to 4 hours dapat nasa loob na kayo ng airport para in kaso magkaproblema man kayo sa inyong mga papel, magagawa niyo pa ito ng paraan para hindi kayo maiwan ng eroplano. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.